Hello guys, good day po ulit sa inyo. Ito tayo uli sa panibagong kwentuhan natin. Okay, itong vlog na ito, ipatungkol na naman to sa ating parang part 2 na rin to ng isang ating prosperity bowl. Ito yung part 2 kasi halos hindi siya nagkakalayo sa mga ginamit upang magkikayat ng ating swerte sa buhay at sa pag-aanyaya na pumasok ang ating blessing sa ating mga tahanan. This time, halos may kaugnayan din to itong pagtuturo nito, itong kwentuhan na to. Halos parehas sa sistema pag lilipat ka ng bagong bahay. Ngayon kasi, kaya nauugnay ito gawa nung tayo'y lilipat na sa panibagong taon. Magpapaalam na sa 2023, sasalubungin natin ang 2024 para tayo naglilipat ng bahay. So ano yung mga dapat nating gawin? Ito yung mga bagay na pwede nating i-consider o isang alternatibo kung nahihirapan ka sa paggawa ng prosperity bowl. At napakadali lang na ito guys, sundin nyo lang, samahan nyo ng paniniwala, samahan nyo ng panalangin, samahan nyo na ito'y matatanggap yung mga kahilingan ninyo. Tandaan nyo lang ito lang, tandaan nyo, sana yung hihilingan nyo, yung talagang kayang-kaya. Alam nyo, hindi mahihirapan ang mga sarili natin sa ating hinihiling. Kumbaga, kilos pa rin, gawa pa rin tayo, and syempre pananalig sa Diyos at nawa ang Diyos naman natin ay imposible yan, na ginagawa niya imposible ang mga bagay-bagay. So walang imposible kumbaga. So anyway, sisimulan natin itong video na ito, ang ating pag-aalay. Ito ang title niya, ang pag-aalay ng ating mga kahilingan na naway mapakinggan ng itaas. Turo ko sa inyo at panoorin niyo po yung next video na ito. Sundin niyo lamang po, dagdagan niyo ng pananampalataya gaya na sabi ko nung una, at paniwalaan niyo na lahat ng ito ay magaganap at matatanggap po ninyo sa tulong na may kapal. So guys, panoorin niyo po yung next video. Salamat!
O paano guys, nasundan niyo po ba yung napanood yung video? Naisulat niyo na ba ang mga importanteng bagay na pwede niyong gamitin bago magpalit ng taon? Ito ay inaalay to sa poon. Ito yung mga bagay na kagaya ng ginawa natin noon sa paglipat ng bahay na kailangan meron tayong dala. This time, dahil maglilipat ang taon, paniwalaan nyo na itong mga bagay ito ay simbolo na siyang maghahatid sa inyo ng kaugnayan sa inyong panalangin, sa kahilingan ninyo sa poon, at naway maibigay sa inyo to. Yung mga simbolo nito, pamilya naman na kayo at alam niyo na rin po ang ibig sabihin. At yun pa man, sasabihin ko pa rin, kukwento ko pa rin sa inyo kung ano-ano pa rin ang kahulugan ng inyong mga bagay-bagay na inalay. Nawa, ito'y maging tanda at maging gabay lamang, no? At manatili sa pagkilos, sa paggalaw, at as I said, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang pagkilos at ang gawa. So, ano-ano ba ang meron dito? Okay, ano ang kahulugan nito? Unahin natin, as I said before, yung bigas ay tanda ito ng kasaganahan. Okay? Ito yung mga butil ng pagpapala, napakaraming blessing na pinupunan mo o inilalagay mo sa iyong tahanan. Then, yung bulak naman po ay ito'y simbolo ng kalinisan, pagbubuklod-buklod, pagsasama ng maayos kasi ito'y dikit-dikit, no? At maputi, ito'y simbolo ng kalinisan, ng kalooban, at nawa ang iyong tahanan ay mapuno ng pagmamahal din at the same time. And then, yung asukal, isang matamis, no? Halos parehas siya ng tsokolate, halos parehas siya ng mga candy, na kung saan yung katamisan na ito ay umuugnay sa pagsasama. Nanawa ang bawat isa nasa maayos, may pag-uunawaan, at may kaliwanagan ng pag-iisip at ng puso ay magkakakonekta dahil sa pagmamahal na yan ay yung katamisan na pagsasama. Ayan. Yan yung mga kadahilanan o kaugnayan patungkol sa mga bagay-bagay nito. At syempre, bakit may barya? Ayan. Yung barya, syempre, yung paghingi mo ng tulong na pangpinansyal sa itaas na magkaroon ka ng masagana, yung abundant, no? Yung prosperity dumating sa buhay mo, yung kagaanan ng buhay naway maranasan natin sa pagdating ng 2024. Yan ang ibig sabihin po niyan. At maging totoo po tayo na lahat naman tayo nangangailangan ng tulong na pangpinansyal. Bakit hindi natin hilingin sa itaas? Hindi naman pinagbawal ng itaas yan na hilingin at humingi ng tulong sa kanya patungkol dito. So, huwag kayong mahihiya, guys, no? At patuloy nyo itong hilingin sa itaas. Bakit natin siya kailangan ilagay sa altar? Dahil ito'y pag-aalay, kagaya ng mga sinaunang panahon na sila'y nag-aalay ng kung ano-ano. May mga hayop, may kung ano-anong gulay, o yung mga parte ng kanilang sinasaka, ay ganun din yan halos. So, hindi yan nagkakalayo. So, kumbaga, para lang tayong bumalik sa gawain ng unang panahon. Noon, panahon pa nila ng Panginoon yan, nandyan na yan eh. So, pagpatuloy natin at paniwalaan natin itong bagay nito. Yung pag-aalay nito ay simbolo or kaugnayan ng ating mga kahilingan at panalangin sa itaas. Yan po ang ibig sabihin yan. By the way, may pahabol po ako. Yung lagayan po ng mga bagay-bagay na inaalay natin. Huwag po tayong gumamit na plastic. Kung hanggat maaari po, either po gantong klase, yung nasa palayo, o kaya yung mga glass, yan po ang ating gamitin. At may simbolo rin po yun kung bakit huwag pong plastic. Kasi ang plastic po ay madaling masira, kumbaga, madaling malukot. Itong pinaglagyan natin, mas magandang tignan at the same time, mas maayos po. No? Kaya, ang simbolo rin yan ay yung pag-iingat. No? Siyempre, kung hindi mo iingatan, yung isang babasaging bagay, ay talaga naman masisira kagad. By the way, mas naintindihan niyo na po ang sistema natin, yung sistema ng pag-aaray sa itaas. So, as I said, si Brober, laging naghahangad sa inyo at lagi kayong ihahatid
sa something a positive manifestations, at the same time yung pagiging positibo, kumbaga, na pagkakaroon ng positibong pananaw, positibong pangyayari sa buhay ang siyang darating sa iyo. Kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nilalagay mo sa utak mo, siya rin nagaganap sa katawan lupa mo, sa buhay mo. Kaya ikaw, bilang naniniwala, so pagpatuloy mo yan. At kung hindi ka naman naniniwala, escape mo to, malaya kang gawin at ipagpatuloy yung sinisimulan mo kung ano pa man, at good luck sa iyo. So wala akong hangad na hindi maganda, kundi lahat ay naway mapabuti po kayo. At the same time, lagi nandito si Brober upang talakayin, upang pag-usapan ang mga samot-saring kwentuhan at samot-saring pwedeng alternatibong positibong bagay na siya maghahatid sa inyo ng buti. So guys, I hope nakatulong po ako sa inyo at na-enjoy niyo po itong ating pag-aalay. Yan. So good luck everyone and have a blessed New Year. And salubungin niyo po yung taon ninyo ng isang masayang pagsalubong sa taon ng 2024. And syempre, mahalaga ang kalusugan at yan ang dapat nating unahin. Pananalig sa itaas, huwag kalimutan at pagpatuloy niyo po yung sinisimulan yung buhay na bilang isang positibo. May positibong pananaw, positibong pangyayari, at blessing na darating po sa inyo. Maraming salamat po. Ito ulit si Brober. Huwag niyo nang kalimutan mag-subscribe kung bago ka. Press yung notification bell at saka pakilike na rin po. Kung gusto niyo mapanood ng live, si Brober, balik po kayo. Puntahan niyo lang po yung Brober, Miraculous Face of Jesus and Mary. Magkikita-kita po tayo dyan. At marami pa po kayo matutuklasan kay Brober kung inyo pong patuloy na susubaybayan ang buhay ni Brober. Maraming salamat po. God bless.